Ayan si Andres Bonifacio, kilala bilang ama ng himagsikan at bilang isang supremo, pero higit pa dyan, sino nga ba si Andres Bonifacio bilang isang Pilipino? Kaya ngayong umaga makakasama natin ang Secretary ng Philippine Historical Association, walang iba kundi si Mr. Jonathan Balsamo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Jules, at magandang umaga sa bayang Pilipino, no? Okay, so ngayong araw ng linggo, ipagdiriwang natin ang 151st birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. So bilang isang Pilipino at bilang isang bayani, ano ba yung kaibahan niya sa karamihan na sa dinami-dami ng mga bayani natin? Masasabi natin si Andres Bonifacio, yung katangian niya yung pagiging pinuno, no? Yung pangunguna para maglunsad ng isang himagsikan. So papasok rito yung papel ni Bonifacio sa pagsilang ng Pilipinas, kasi yung republika, yung unang republika ni Aguinaldo ay produkto na lamang ng katipunan at himagsikan na pinangunahan ni Andres Bonifacio. At ito nga, no, batay sa mga bagong pananaliksik, may mga panawagan na kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Sa katunayan, bukas, Sabado, meron kaming isang lecture sa Museo Valenzuela. Ang paksa ay Bonifacio, unang Pangulo. At dito sa lekturang ito, no, ihahain ni Professor Xiao Chua, no, yung may programang Showtime dito, no, ano ba yung mga batayan at ebidensya para kilalanin si Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas? Kasi kung talagang karapat-dapat siyang kilalanin bilang unang Pangulo ng Pilipinas, sa tingin ko, dapat igawad natin sa kanya yung ganung pagkilala bilang pagrespeto sa ating kasaysayan. Okay. Pero bilang pahapyaw lang, no, ano yung mga basehan natin para sabihin na siya nga yung unang Pangulo ng Pilipinas? Una, yung mga accounts mismo ng mga kasama niya sa Katipunan, na kung saan nagkaroon sila ng pagpupulong noong August 24, dito sa Balintawak, na kung saan yung Katipunan ay hindi na nag-exist bilang isang secret society. Okay. Ito na ay kanilang transform into a de facto revolutionary government. May gabinete, si Bonifacio ang Pangulo, may malinaw na pinuno at pamahalaan. At ayun yun eh. Kasi naghimagsikan sila. Anong gusto nilang sa paghihimagsik? Palitan ng mga Kastila. Yes. So kailangan may pumalit na pamahalaan dito at yun yung Katipunan. Okay. Okay, sir. So bukod pa sa panawagan nga na gawing unang o kilalanin bilang unang Pangulo ng Pilipinas si Andres Bonifacio, may mga nagsasabi rin na dapat siya raw ang pambansang bayani. So ano pong masasabi nyo dito? Yung usapin ng pambansang bayani, wala naman tayong problema sa pagkilala sa maraming pambansang bayani. Di naman siguro natin kailangang mamili ng isa, no? Sa ngayon kinikilala natin si Rizal, no? Pero ibig sabihin ko, wala namang kasing batas na nagtatakda at nagsasabing dapat isa lang ang kilalaning pambansang bayani. Para sa akin bilang isang guro ng kasaysayan at historiador, lahat sila ay pantay-pantay. At ito siguro yung dapat na ma-realize ng ating mga kababayan. Kapag ginugunita natin ang kaarawan ni Bonifacio, dapat tingnan natin si Bonifacio, no, at ang Katipunan bilang isang kolektibong tagumpay ng bayan. Okay. So bilang panghuli po, no, syempre nasa makabagong panahon na po tayo. Sa tingin niyo po, sino si Andres Bonifacio sa ating panahon ngayon? Okay. Si Andres Bonifacio sa atin ngayon ay paalala na kailangan nating mabuhay ng tapat at may dangal sa bayan. Laging sinasabi ni Bonifacio, ito yung mahalaga sa Katipunan, no? Ito yung may aral. Laging sinasabi ni Bonifacio, matakot sa kasaysayan sapagkat walang lihim na di nabubunyag at iwasang gumawa ng mga bagay na makasisira sa iyong dangal. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon at sana mga boss, kilalanin natin ang kagalingan ni Andres Bonifacio lalo na ngayong darating na araw ng linggo, ang kanyang 151st birth anniversary. Muli nakasama natin ang Secretary ng Philippine Historical Association, walang iba kundi si Mr. Jonathan Balsamo. Maraming salamat po. Maraming salamat.